Showbiz Fanatics, narito na ang ilan sa mga updates patungkol sa motion for reconsideration na ibalik si Mr. Bong Navarro. Miss Denise Cornejo, ibinasura ang kanyang request. But before that, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Pinoy Celebrity Updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Usap-usapan ngayon ang patungkol nga sa isa sa mga nire-request nitong si Miss Denise Cornejo sa Taguig RTC to reverse bail grant to Bong Navarro dahil katatapos lamang na mabigyan ng pansamantalang paglaya itong si Mr. Bong Navarro na siya po ay nagpiyansa ng 1 milyon. Denise Cornejo has asked a Taguig court to reverse its decision granting Bong Navarro petition for bail. Through his lawyer Howard Calleja, Cornejo filed a motion for reconsideration with motion to inhibit from hearing the case she filed against Navarro with Taguig RTC Branch 69 under Judge Loralie Datahan. Matatandaan po natin na si Judge Loralie Datahan din ang nagbigay ng pagkakataon kay Mr. Bong Navarro na siya po ay pansamantalang makapagpiyansa sa halagang 1 milyon. It can be recalled that last December, Taguig Regional Trial Court Branch 69 granted the bail petition of Navarro. The actor and TV host was allowed to post 1 million bail for his temporary liberty. So dahil po dyan ay umingay na naman po ang social media patungkol nga sa ginagawa ng mga kaparaanan ni Miss Denise Cornejo para po muling ibalik ito pong si Mr. Bong Navarro sa jail. The actor and TV host was allowed to post 1 million bail for his temporary liberty. Sa nakikita po natin ginagawa ngayon ni Miss Denise Cornejo ay talagang inuubos niya yung pondo ni Mr. Bong Navarro para po talagang hanggang sa dumating na sa puntong hindi na po siya makapagpiyansa. Denise Cornejo has asked the Taguig Regional Trial Court to reverse its decision granting bail to Bong Navarro. So pinipilit po ni Miss Denise Cornejo at nagpasa po siya ng motion for reconsideration na muling ibalik na i-grant po ng judge yung kanyang request na ibalik muli itong si Mr. Bong Navarro sa jail kung saan po siya ay pinagbabayaran. Kumbaga is nagsasuffer po siya dahil po dun sa kaso na i-charge sa kanya ni Miss Denise Cornejo. According to report by Manila Bulletin, Cornejo through his lawyer Howard Calleja filed a motion for reconsideration with motion from hearing the case on December 19 with the Taguig RTC Branch 69 under Judge Loralie Datahan. So, talagang pinaghahandaan at talagang iniipit nitong grupo o legal team ni Miss Denise Cornejo at ang mga kasangkot pa niya. Alam naman natin kung sino yung mga nasa likod na mga desisyon na ito ni Miss Denise, na kahit po sabihin natin wala na talaga siyang malulusot at hindi talaga kinakatigan ng korte yung kanyang mga ebidensya binibigay, nagpapatuloy pa rin siya. It can be recalled that in order dated December 5, 2022, the court allowed the actor and TV host to post 1 million temporary liberty. Ayon po yan sa, at nakita naman natin yung aktual na paglaya po ni Mr. Bong Navarro. Ngunit, dahil nga dito ay talagang usap-usapan ito at iba't iba po ang naging reaksyon ng maraming mga netizen sa gustong mangyari nga ni Miss Denise Cornejo sa maibalik nga itong si Mr. Bong. Pero isa sa mga good news po ngayon ay hindi po kinatigan ng korte yun pong request ni Miss Denise Cornejo na muling ibalik nga si Bong Navarro dahil na rin po sa mga mahihinang ebidensya na kanyang ipinapakita. At kasunod pa nito ay kahit ano pong apila niya na inaapila niya sa judge, hindi talaga siya kinakatigan dahil alam na po at talagang napaka masinsin ng ang investigasyon na ginagawa ng kanilang magkabilang kampo. Kaya naman according po doon po sa judge or doon po sa team or legal team po ni Mr. Bong Navarro ay hindi po sila pwedeng na makampante doon po sa naging desisyon ng judge
na sinabing hindi niya binagbigyan yung request nitong si Denise Cornejo. So, police officer o yung mga taong involved nga dito sa kasong ito ay talaga namang sila po mismo ang nagbibigay at nagko-coach dito kay Denise Cornejo para po gawin kung ano po yung mga masasabi natin para lang po talagang patunayan na siya ay nagsasabi ng katotohanan. Isa ito sa mga halimbawa talaga na dito po sa bansa natin pag mga ganitong case, kahit na sabihin natin na may mga ebidensya na nagtuturo na wala talagang kasalanan yung akusado, pero kapag babae kasi talaga ang ang sumisigaw ng ganitong klase ng pangyayari, talagang binibigyan talaga ng karapatan. At minsan pa nga, kahit hindi po tama yung kanyang mga aligasyon, minsan nananalo pa sa korte. Pero sa ngayon nga, tanging dasal at panalangin at suporta ng pamilya ni Mr. Bong Navarro ang kanyang hinihingi, dahil sa ngayon hindi pa po sila pwedeng makampante dahil kahit ibinasura na ng korte yung request ni Miss Denise Cornejo na ibalik muli si Mr. Bong Navarro sa kulungan, ay hindi pa rin po sila pwedeng matahimik sapagkat itinuturing pa rin nila ito na isang napakalaking laban para kay Bong Navarro at sa kanyang pamilya. Kaya nga nung kanyang nag-celebrate po siya ng kanyang birthday, isa lang ang kanyang hiling na sana ay makuha niya na yung tinatawag na freedom or kalayaan na hindi pansamantala lang. At isa rin sa mga sinisigurado nga ng legal team ni Mr. Bong Navarro na talagang mabibigyan nila ng hustisya ang mga bintang at mga akusasyon na ipinupukol sa kanila ni Miss Denise. Syempre po may inihanda at inilatag na rin ang legal team ni Mr. Bong Navarro laban kay Miss Denise Cornejo, at pwede rin po siyang ikasuhan dahil po dun sa kanyang pagsisinungaling. Kung si Mr. Bong Navarro po is meron po siyang memo na bawal po siyang lumabas ng bansa. Ganon din naman si Miss Denise Cornejo na siya po ay binabawalan ding lumabas ng bansa dahil na rin na pwede po siyang i-counter case laban sa kanya sa mga fabricated stories na ibinibintang niya naman dito kay Mr. Bong Navarro. So, yun po yung mga updates natin patungkol sa kaso na ito. And at the same time, aabangan din natin kung ano ang magaganap, no? Latest ganap po natin sa magaganap na mga hearing this year 2023. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.